Nando? Nando, magpakita ka naman. Sorry na. Nando? Nando? Nando, magpakita ka. Odette, malis ka dyan. Ano gagawin niyo pa? Tumabi ka sabi. Sige na. Kunin mo nga itong anak mo. Ang kulit eh. Papa! Tatapusin ko na yung kaibangan ng anak mo sa mga duwende. Ano ba itong gagawin mo? Nagigilan niyo si Papa! Ano naman ikaw? Sige na, pumasok ka na sa loob. Gawin niyo! Ano alam kong ginagawa ko? Sige na. Nagigilan niyo si Papa! Papatay niyo si Nando! Scott, halika na. Dali lang. Makinig na lang muna tayo sa papa mo, ha? Pero Mama, nasaktan niya po si Nando eh! Ano ang pinagsasabi mo? Hindi nga totoo yung nando na yan eh. Papa! Lester! Mama! Lester, ano gagawin mo? Mama! Mama, huwag niyo po! Mama! Mama, matingin! Niligtas ka po ni Nando! Ano pinagsasabi mo niligtas? Ha? Hindi naman totoo yan nando na yan eh. Pinilin ko po kayo sa terminal! Yung tika po kayo sa aksidente sa basa po nagsabi doon! Makinig ka sa akin, nagkataon lang yun. Hindi totoo yung nando na yan. Mama! Mrs., lalo pong tumaas ang lagnat na anak niyo. Diyos ko naman, Dok. Ano ba talaga ang nangyayari? Lahat naman ng sinabi ninyo, ginawa na namin. Lahat ng gamot na nireseta ninyo sa amin, pinainom na namin sa kanya. Ano ba talaga problema ng anak ko? Mrs., sorry po pero hindi namin ma-determine ang sakit ng anak niyo. Negative naman siya sa infection eh. Bakit nga hindi gumagaling yung anak ko? Sir, hindi po kailangan sumigaw. Tatawagin ko po yung nurse to do more test. Huwag ko po muna kayo. Papa, nakagalit po si Nando dahil sunod niyo daw po yung bahay niya. Nando, huwag ka na magalit. Please. Hindi, alam mo, wala lang kasing kwenta yung mga doktor dito. Hindi ganito. Hihiram ako ng pera. Tapos, doon tayo sa Maynila. Tayo maghanap ng ospital. Diyos ko, wala po akong ibang hinangad kundi ang mabuting kalagayan ng pamilya ko. Hindi naman po sanang pinitulitan na may mangyaring masama kay Odette. Dahil hindi ko po kakayanin. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Kung may desisyon man ho akong kailangang gawin, sana po maintindihan ninyo. Dahan-dahan, anak, ha? Ingat ka. Mang Temyo, sabihin niyo lang po sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Ayan po.
Ano po ang dapat namin gawin? Ano ang kailangan namin gawin, Mang Temyo? Kailangan yung humingi ng tawad. Ano pa po? Ano pa po ang pwede namin gawin? Ano ginagawa niyo dito? Di ba kailangan nasa ospital si Badet? Ginagawa ko lang ang bagay na hindi mo kayang gawin, Lester. Ano? Magpaloko dito sa albularyong to? Hindi, Lester. Ang maniwala. Lester, hindi alam ng mga doktor ko anong sakit ng anak natin. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa duwende, kung maniniwala tayo sa sinasabi ng anak natin. Simple lang ang dapat mong gawin, Lester. Kailangan mong mag-alay para sa nagambala mong nilalang. Ano namang iaalay ko? Ha? Ano? Mas importante pa ba yan sa buhay ng anak ko? Prutas at tsokolate. At isang buhay na manok na gigilitan nyo sa leeg at ipapatak sa punsong ito para dumaloy at dugo sa pinatay na lupa. Alam nyo, puro kayo kalokohan eh. Lester, wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Ilang araw na may sakit ng anak natin, hindi siya mapagaling. Kung ito lang ang paraan para gumaling ang anak natin, please, nakikiusap ako sa'yo, gawin na natin. Sige na, please, nakikiusap ako sa'yo. Kung ayaw mong gawin, ako ang gagawin. Ano, narinig mo ba yung sarili mo? Gusto niya mag-alay tayo sa duwende? Hindi naman totoo yun eh! Wala akong pakialam kung totoo yung duwende o hindi. Diyos ko naman, Lester, tingnan mo nga itong anak mo. Ilang araw nang may sakit si Badet. Ni isang tao walang makapagsabi sa atin kung anong problema sa kanya. Kaya patawarin mo ako kung handa akong makinig sa sinasabi ng albularyo at sa mga kwento ng anak mo. Lester naman! Wala na akong pakialam kung naniniwala ka sa duwende o hindi. Aalis ako ngayon. At ihahanda ako ang pinaalay ng albularyo. Gagawin natin ang sinasabi niya. Gagawin mo. Para sa anak natin.